Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ang pangarap ng lahat ng tao na pumupunta sa Estados Unidos ay magtagumpay at makamit ang tinatawag na American Dream. Ngunit paano kung napasa kamay mo ito, ngunit ito rin ang nagdala ng kapahamakan sa iyo? Ito ang kaso ni Zachary Persets. Si Michael Perzomenshikov ay pinanganak noong April 25, 1953 sa St. Petersburg, Russia. Siya ay mula sa isang mahirap at hikahus na pamilya at sa isang punto ay nakatira sila kasama ang 31 tao sa isang apartment kahit ang kwarto ay para lamang sa iisang pamilya. Ang kanyang mga magulang ay ginawa ang lahat upang mapapasok siya. Noong tumuntong sa kolehiyo si Michael, nag-aral siya bilang isang dentista ngunit hindi naging maayos ang kanyang mga grado. Sa hirap ng buhay, katulad ng ibang mga Pilipino na gustong mabago ang kanilang tadhana, ang pamilya ni Michael ay nag-emigrate sa Estados Unidos noong siya ay 23 taong gulang. Nang dumating sila sa Amerika, ginawa ni Michael ang lahat para mabago ang takbo ng kanilang buhay dahil naniniwala siya na ang Estados Unidos ay land of opportunities. At katulad ng karamihan, gusto niya ring makamit ang tinatawag na American Dream. Hindi siya naging mapili sa trabaho kaya nang may opening sa pagiging isang janitor ay hindi niya ito pinalampas. Sa sahod na $63 kada linggo noon, ang pursigidong si Michael ay hindi na hinaan ng loob. Ilang buwan pagkatapos siyang dumating sa state ng Minneapolis, nag-aral siya ng finance at kalaunan ay nakuha niya ang kanyang lisensya bilang isang stockbroker. Noong 1980s, pagkatapos siyang makagraduate, si Michael ay natanggap sa Prudential Backed Securities bilang investment advisor. Bukod sa ilang mga benepisyo na kanyang natatanggap, binigyan din siya ng kumpanya ng $240,000 signing bonus. Naging naturalized American citizen din siya noong 1983. At wala pang isang dekada sa kanyang posisyon, ang dating janitor na kumikita ng $63 kada linggo ay kumikita na ng $1 milyong sa isang taon. Nagmamay-ari na rin siya ng Mercedes-Benz at kasama ang kanyang asawa na si Ellen, sila ay nakatira sa isang bahay na merong 20 kwarto. Ang kanyang asawa na si Ellen ay mula din sa Russia at ito ay dating dental hygienist. Ang kanilang pagsasama ay nagbunga ng 2 anak. Ang mga taong nakakakilala kay Michael ay hindi napigilan na humanga sa tagumpay nito sa buhay. Pero magbabago ang lahat noong January 28, 1991. Si Ellen ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang asawa noong 10:30 ng gabi at sinabi ni Michael na siya ay magtatrabaho ng late. Ngunit hindi ito umuwi noong gabi na yun. Kinabukasan nang hindi ito makontak, tumawag na si Ellen sa mga otoridad at inireport na si Michael ay nawawala. Ang mga otoridad ay agad naglunsad ng investigasyon noong araw ding yun at natagpuan nila ang sasakyan nito sa parking lot na nasa harapan ng Lake Minnetonka na malapit sa opisina na pinagtatrabahuhan nito. Sinuri ng mga otoridad ang Mercedes-Benz, ngunit ang una nilang ipinagtaka ay bakit nandoon ang sasakyan. Para sa mga hindi pamilyar, ang araw ng Enero ay isa sa mga pinakamalimig na buwan sa Minnesota. At noong araw ng taong yon ay nagnyebe. Para sa mga otoridad ay makakatawag talaga ng pansin ang nakatigil sa sasakyan dahil hindi pangkaraniwan na mag-park ang isang tao doon, lalo na kapag may snow at nasa harap pa ito ng lawa. Sa loob ng sasakyan ay hindi nila nakita si Michael, ngunit nandoon ang briefcase nito. Sinuri nila ang bawat sulok ng Mercedes ngunit wala silang nakitang dugo o anumang senyales na may nangyaring masama o gulo sa loob ng sasakyan. Ilang daang hakbang mula sa lugar na yon sa nagyayelong parte ng lawa ay nakakita sila ng mantsa na parang ito ay dugo. Ngunit ang resulta ng analysis ay inconclusive.
Ibig sabihin, hindi nila makumpirma kung ito ba ay dugo. Sa loob ng 2 araw, hindi nakatulog ng maayos ang misis ni Michael dahil ang mga otoridad ay walang makitang ebidensya kung ito ba ay buhay pa o patay na. Hanggang isang tao na nangongolekta ng mga basura ang nag-alerto sa mga otoridad na dapat nilang tingnan ang nakabagsak na mga Christmas trees sa compost site dahil ang mga uwak ay tila may pinagpepiyastahan doon. Agad pinuntahan ng mga otoridad ang compost site at nang silipin nila ang tumpok ng mga puno, agad silang nakakita ng binti ng tao at hindi kalayuan ay nakakita sila ng torso. Nang hinila nila ang torso ay napansin nila na ang ulo at mga bisig nito ay nawawala. Pero hindi sila tumigil na suriin ang buong lugar dahil nagbabaka sakali silang makita ang mga daliri ng biktima upang makatulong na makilala ito. At nagbunga naman ang kanilang pagtsatsaga dahil nakita nila ang nag-iisa at tanging daliri ng biktima. Agad nila itong ibinigay sa mga eksperto at doon ay natuklasan nila na ang fingerprint ng biktima ay nag-match sa fingerprint ng stockbroker na si Michael Przumenshikov. Ang unang anggulo na tiningnan ng mga otoridad ay maaaring ito ay biktima ng isang tao na ayaw sa mga Russians. Kaya agad silang nagbigay ng warning sa mga Russian immigrants na mag-ingat. Ang Federal Bureau of Investigation o FBI ay tinawagan din ang karamihan sa mga kaibigan ni Michael na huwag dumalo sa burol nito dahil maaaring sila na ang isunod ng salarin. Ang mga kaibigan at kapamilya ni Michael ay nalungkot at hindi makapaniwala na may kayang gumawa noon sa mabait na stockbroker. Ngunit habang nagtatagal ang investigasyon, mabubunyag na ang kanilang mahal na si Michael ay may itinatago palang lihim. Ang pangalawang anggulo na tiningnan ng mga otoridad ay maaaring ang nangyari dito ay may kinalaman sa pera. Dahil sa investigasyon ay naungkat na ang ipinapakitang mga yaman at karangyaan sa buhay ni Michael ay mula pala sa mga panloloko nito sa ibang mga tao. Ayon sa kanya, nagbigay siya ng $20,000 dito para tulungan siyang i-invest ang pera sa mga stocks na gusto niya. Ngunit nadiskubre ni Zina na ibinebenta pala ni Michael ang kanyang mga stocks na walang permiso mula sa kanya. Nang malaman niya ang ginagawa nito ay huli na ang lahat dahil naubos na ang pera. Sa mga hindi pamilyar sa mundo ng brokerage, ang proseso na ginagawa ni Michael ay tinatawag na churning the account. Ito ay karaniwang ginagawa ni Michael para kumita siya ng malaking komisyon. Ang ilan sa kliyente ni Michael ay nagpatotoo na alam nila ang ginagawa nito sa kanilang mga accounts. Ngunit pinapayagan lamang nila ito dahil di umano'y pinangakuan sila nito na kikita ang kanilang account ng 18% sa isang taon. Ngunit ang hindi nila alam, ang ginagawa ni Michael ay illegal sa state ng Minnesota dahil ito ay maituturing na security fraud. Bukod doon ay nadiskubre din ng mga otoridad na karamihan sa mga binibili nitong mga stocks ay hindi maganda, tulad ng stocks mula sa airline na Texas Air. Isa sa kanyang mga kliyente ay nagsabi na bumili ito ng napakaraming mga shares na nagkakahalaga ng $48 per share. Ngunit pagkatapos ng ilang linggo, ang stocks ng airline ay bumagsak at ito ay nagkakahalaga na lamang ng $15 per share na naging dahilan kung bakit siya nalugi. Sa interview ni Detective Rocky Fontana sa lahat ng kliyente ni Michael, lahat sila ay nawala ng pera at hindi masaya sa mga ginagawa nito. Ang iba ay nagsabi pa na sa dami nilang pera na naubos, sila pa ang magdidispatcha sa stockbroker kung may pagkakataon. Ang mga detalyeng nakuha nila sa mga kliyente nito ay hindi naman nakatulong dahil lahat sila ay may solidong alibay noong gabi na nangyari ang pagkawala nito. Kaya pagkatapos mailibing si Michael, pinalikan nila ang asawa nito na si Ellen. Ayon dito ay noong 8:30 ng gabi nakatanggap siya ng tawag mula kay Michael at sinabi nito na kasama niya ang isang kliyente kaya hindi siya makakauwi agad. Bago nito ibinaba ang telepono ay hiningi pa ni Michael ang telephone number ng kanyang supervisor. Ngunit ang ipinagtaka ni Ellen ay nagsasalita ito ng Russian na hindi pangkaraniwan. Kaya para sa kanya, maaaring ang kliyente na kasama nito ay isang Russian din. Pinuntahan ng mga otoridad ang boss at supervisor ni Michael at ibinahagi nito na nakausap nga niya si Michael.
Ayon dito, normal lamang na makatanggap siya ng tawag mula dito kahit gabi na. Ngunit ang ipinagtaka niya ay humingi ito ng $200,000 noong gabi na yun dahil di umunoy ibibigay niya ito sa kanyang kliyenteng kausap. Sa kanilang usapan ay sinabi ni Michael na ang kanyang kliyente ay aalis sa Minnesota kinabukasan, kaya kailangan ito ng pera. Ngunit dahil sa gabi na at imposibleng maproseso ang ganong kalaking pera, ay tumanggi siya na ibigay ito at doon na nagtapos ang kanilang usapan. Nang lumabas ang autopsy, naniniwala ang medical examiner na ito ay pinatay noong gabi ng January 28. Ang forensic team ay sinuri ang torso, binti at nag-iisang daliri nito at nakakita sila ng isang hibla ng itim na buhok. Ngunit sa pagsusuri ng trace evidence expert, yun ay hindi buhok ng isang tao. Gamit ang microscopic examination, ito ay lumalabas na buhok ng isang aso. Gamit ang medula o gitnang bahagi, na-identify ng mga eksperto na ang breed ng aso ay Bernese Mountain Dog na karaniwang may 3 kulay at ito ay malaking aso. Ang mga clue na ito ay hindi naman nakatulong sa mga investigador, kaya pinuntahan muli nila ang lugar kung saan nakita ang parte ng mga katawan ni Michael. Sa gate ng compost site ay napansin nila na may mga bakas na ito ay tila sinagasaan ng isang sasakyan na sa teorya nila ay sinadya ng driver dahil gusto nitong pasukin ang lugar para maitapon at itago ang ginawa nito sa katawan ni Michael. Sa isang bahagi ng gate ay nakita nila ang isang plastic na bahagi ng bumper ng sasakyan na maaaring natanggal dahil sa pagbangga nito sa gate. Sa pagtatanong ng mga otoridad sa lugar kung saan natagpuan ang sasakyan ni Michael, isang witness ang lumutang at sinabi nito na nakita niya na nakapark ang itim na Mercedes-Benz katabi ng isang brown na sasakyan sa parking lot malapit sa lawa. Ayon sa saksi, ang modelo ng sasakyan ay Mazda 626. Ang kulay nito ay nagmatch sa parte ng bumper na nakita ng mga otoridad. Ang tip na ito ay nakatulong sa mga investigador dahil agad nilang inaccess ang database ng DMV o katumbas ng LTO sa Pilipinas para makita nila ang lahat ng mga taong nagmamay-ari ng ganong uri at modelo ng sasakyan. Habang naghihintay ng resulta, hindi naman tumigil ang mga investigador na interviewin ang mga kliyente ni Michael. Bukod sa kanyang mga illegal na gawain, natuklasan din nila na ito ay naghahanap din pala ng mga investors dahil may balak itong magtayo ng resort casino sa Nevada na pangungunahan at ima-manage ng kumpanyang Omni Financial. Ngunit katulad ng iba niyang mga gawain, ang plano niyang yun ay isa ring scam. Ang clue na hinihintay ng mga otoridad ay nanggaling mula sa mga trabahador ng isang car wash. Sinabi ng mga ito na nagkaroon sila ng isang customer noong umaga kung kailan pinatay si Michael. Ayon sa kanilang kliyente, nakiusap ito na linisin nila ang loob ng sasakyan dahil ito ay may mga dugo na mula sa isang hayop dahil siya ay di umanong nangaso. At katulad ng sinabi ng naunang witness, sinabi ng trabahador na ang sasakyan ay brown Mazda. Ibinigay ng mga ito ang PNN 393 na plate number ng nasabing sasakyan. Ito ay pagmamay-ari ng 49 na taong gulang na si Zachary Persitz. Sa background check ay lumalabas na katulad ni Michael, si Zachary ay isa ding Russian na nag-emigrate sa Estados Unidos. Siya ay isang dam inspector para sa state ng Minnesota at kaibigan din siya ng biktima. Ayon sa mga investigador, ang dalawa ay malapit sa isa't isa ngunit hindi nila kilala ang isa't isa noong sila ay nasa Russia pa. Ang dam inspector ay pamilyadong tao at meron siyang 2 mga anak. Ang kanilang pamilya ay may magandang reputasyon sa Russian community sa Minnesota. Ayon sa mga kaibigan nito, si Zachary ay mabait, matalino at isang magaling na artist. Ang iba sa kanila ay nagsabi na ito ay ang uri ng tao na hindi kayang pumatay kahit bangaw. Ngunit sa pag-iimbestiga ng mga otoridad, natuklasan nila na si Zachary ay hindi lamang kaibigan ni Michael dahil ito ay kanyang financial advisor din. Nang bigyan sila ng go signal ng judge para ma-access ang financial at bank records nito, natuklasan nila ni si Zachary ay nagbigay pala ng $150,000 na pinaghirapan niyang ipunin ng ilang taon at yon ang buong halaga ng kanyang savings sa bangko. Dahil sa tagumpay na tinatamasa ni Michael,
Nagtiwala siya na tutulungan siya ng kanyang kaibigan na palaguin ito. Ngunit sa halip na kumita, ang kanyang portfolio ay bumagsak at nagkakahalaga na lamang ito ng $30,000. Agad pinuntahan ng mga otoridad ang bahay ni Zachary at gamit ang search warrant, dinala nila ang sasakyan nito para isailalim sa pagsusuri. Nang ma-interview ng mga otoridad si Zachary, itinanggi niya na may kinalaman siya sa nangyari. Dahil sa kanilang masamang kutob, ang mga eksperto ay idinaan ito sa lie detector test na hindi naman tinanggihan ni Zachary. At ayon sa resulta, ang dam inspector ay hindi nagsisinungaling. Isa pang balakid ang naranasan ng mga investigador dahil ang resulta ng DNA testing sa dugo na nakita sa Mazda ay inconclusive. Hindi katulad ng DNA testing ngayon, ayon sa mga investigador, bagamat may DNA testing na noong 1991, malayong-malayo ito sa DNA procedure na alam ng mga tao ngayon. Kaya nahirapan ng mga eksperto na ma-identify kung ito ay dugo ng tao dahil nahaluan na ito ng iba't ibang mga kemikal mula sa car wash. Ngunit kahit anong tanggi ni Zachary, ang mga otoridad ay hindi tumigil para makahanap ng mga ebidensya. At noong February 9, 1991, inaresto nila ang dam inspector at sinampahan ng kasong first-degree murder sa pagpatay sa kanyang kaibigan at financial advisor na si Michael. Sa paglilitis ay ipinakita ng prosekusyon ang mga ebidensya na kanilang nakalap na magpapatunay na si Zachary ang salarin sa pagpatay kay Michael. Ang unang ebidensya ay ang parte ng bumper na nakita nila sa gate ng compost site kung saan nakita ang parte ng katawan ni Michael. Ang nasabing parte ng bumper ay fit na fit sa sirang bumper ng sasakyan ni Zachary. Bukod doon ay ipinakita nila ang nakuha nilang hibla ng buhok ng aso at isinailalim nila ito sa isang test at ang resulta ay kumpirmadong ito ay nanggaling sa Bernese Mountain Dog na pagmamay-ari ni Zachary. Ipinakita din ng prosekusyon ang resulta ng luminol test sa loob ng Mazda. Sa ceiling ng sasakyan ay nakakita sila ng butas na mula sa isang gunshot. Base sa blood spatter expert, si Michael ay nasa driver's seat nang siya ay barilin ni Zachary. Ang huling ebidensya ay ang resibo mula sa tindahan kung saan binili ni Zachary ang mga posas na ginamit niya noong dukutin niya si Michael, na magpapakita na planado ang kanyang ginawa. Dahil sa mga overwhelming na mga ebidensya, wala nang nagawa ang dam inspector at nagplead ng not guilty si Zachary by reason of insanity. Sa madaling salita ay inaamin niya na siya ang pumatay sa kanyang kaibigan, ngunit hindi dapat siya maging responsable dahil siya ay may sakit o di umanong hindi stable ang kanyang pag-iisip noong nagawa niya ang krimen. Sa kanyang depensa ay sinabi ng kampo ni Zachary na nagalit ito nang matuklasan niya na ang kanyang pera na $150,000 ay bigla na lamang naging $30,000. Ang pagkawala ng pera nito ay nagdulot ng maraming stress sa kanyang buhay dahil hindi na niya kayang mabayaran ang tuition fee ng kanyang mga anak na pumapasok sa private school at hindi na rin niya kayang bayaran ang mortgage na maaaring dahilan para mawalan sila ng tirahan at maging homeless ang kanyang buong pamilya. Sinabi ng kanyang abogado na si Michael ang punot dulo ng lahat kaya nagbago ang pag-uugali ni Zachary. Sa paglilitis ay naungkat na ang asawa nito ay dumagdag din sa pressure na nararamdaman nito dahil lagi nitong ikinukumpara ang buhay at lifestyle nila sa pamilya ni Michael. Ang huling dagok kay Zachary ay pagkatapos niyang matuklasan ang nangyari sa kanyang investment ay mas lalo pang yumaman si Michael. At para makumbinsi ang mga jury na hindi talaga stable ang pag-iisip nito, iniharap nila ang kanilang sariling psychologist na nagbahagi ng pag-aaral tungkol sa epekto ng pressure at stress sa desisyon ng isang tao. Ngunit ang prosekusyon ay pinabulaan na naman ang sinasabi ng kampo ni Zachary. Para sa kanila ay bukod sa pera, selos at inggit din ang nakikitang dahilan kung bakit nito idinispatcha si Michael. Sa closing argument ay sinabi ng prosecutor na inabangan ni Zachary si Michael na matapos sa trabaho nito. Nagkita sila sa parking lot na malapit sa Lake Minnetonka.
Mula sa simpleng usapan ay nagkainitan ang magkaibigan dahil sa nawawalang pera ni Zachary sa kanyang investment. Bumunot ito ng baril at tinakot si Michael na babarilin niya ito kung hindi siya makakapagbigay ng $200,000. Nang tumanggi ang boss ni Michael, ang galit na si Zachary ay sapilitan na pinapasok si Michael sa loob ng kanyang kotse. Sa driver's seat ay pinasasa niya ito at inutusan na magmaneho sa madilim na lugar at doon niya ito binaril. Ang bangkay ni Michael ay inilagay ni Zachary sa trunk ng kanyang Mazda at dinala niya ito sa compost site. Ang lugar ay sarado kaya walang nagawa si Zachary kundi banggain ang gate na naging dahilan kung bakit ang bumper nito ay nasira. Sa teorya ng mga investigador, ang mantsa sa yelo na nakita nila ay ang lugar kung saan pinaghiwa-hiwalay ni Zachary si Michael. Nang maputol na niya ito ay nilagay niya ang ibang parte kung saan itinapon ang ilang mga Christmas trees. Akala ni Zachary na malinis ang kanyang ginawa, ngunit ang hindi niya napagtanto ay ang isang hibla ng buhok ng kanyang aso at parte ng bumper ng kanyang sasakyan ang magiging susi para maipakulong siya. Ang jury ay hindi pinaniwalaan na may sakit sa pag-iisip ni Zachary noong gabi na pinatay niya si Michael. At pagkatapos ng ilang oras na deliberasyon, siya ay napatunayang guilty. Ang judge ay hinatulan si Zachary na magdusa ng habang buhay sa kulungan. Ang ibang parte ng katawan ni Michael ay hindi na nakuha pa dahil ayaw makipagtulungan ni Zachary sa mga otoridad. Kaya ang kanyang torso, isang daliri at binti lamang ang nailibing ng kanyang pamilya. Wala naman akong makita kung ano ang nangyari sa kanyang asawa na si Ellen at dalawa niyang mga anak pagkatapos ng paglilitis. Ang tanging palatandaan at natitira sa Russian na minsan ay nakamit ang kanyang American dream ay matatagpuan sa sementeryo sa Temple Israel Memorial Park sa Minnesota. Hanggang sa kanyang huling himlayan, makikita mo na gusto niyang ipaalala sa mga tao na kayang-kaya mong makaahon sa hirap basta maniwala ka sa paboritong kasabihan ni Michael na you can achieve anything you want in life because the sky is the limit. Ang pangalan ni Zachary ay lumutang muli dahil noong June 14, 2010, ang Minnesota Department of Corrections ay iniulat na ang dating dam inspector ay nagpakamatay sa loob ng kanyang selda. Ito ay natagpo ang nakasabit sa kulungan. Ang kanyang ginamit at kung paano niya ito nagawa ay hindi inilabas ng Department of Corrections. Ngunit ibinahagi nila na hindi ito ang kauna-unahang beses na nagtangka itong magpakamatay. Ayon sa kanila noong 1992, habang ito ay nasa Hennepin County Jail, nagtangka na itong kunin ang kanyang sariling buhay sa pamamagitan ng paglalagay ng plastic bag sa buo niyang muka para hindi na siya makahinga. Ngunit dahil sa tulong ng isang correctional officer ay hindi siya nagtagumpay. Kung saan siya nakalibing ay hindi rin nabanggit sa ulat. Kahit ang kinaroroonan ng kanyang pamilya ay wala din sa report. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.